Iniulat na pumayag na umano si US President na gumamit ang US Navy ng puwersa kung sakaling susubukang harangan ng Chinese Coast Guard o Navy ang mga warships ng Estados Unidos na nagsasagawa ng maritime operation sa South China Sea. Sinabi ng Department of Defense ng Estados Unidos na nagbigay umano ng go signal si President sa hukbong dagat na gumamit ng puwersa kung sakaling kukumprontahin muli ng China ang mga barko nito sa international na karagatan. Sinabi ng tagapagsalita ng Pentagon na nararapat lang na magpakita ang kanilang bansa ng tapang laban sa mga ginagawang agresibong aksyon at pamimilit ng China sa South China Sea. Ayon naman sa mga eksperto na napapanahon na para sa US government na makialam at ipakita sa China na hindi nila pagmamay-ari ang South China Sea at sinabi ng hakbang na ito ay sigurado umanong magbibigay ng isang malakas na mensahe laban sa komunistang bansa. Iniulat ito matapos sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. na mga Ukrainian citizen na nagtatanggol sa kanilang bansa mula sa ginawang pagsalakay ng Russia ay maaaring magsilbing aral para sa mga Pilipino na magkaisa upang hadlangan ang panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ni Browner sa isang pahayag sa media na nakita nila sa kasalukuyang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia na mga Ukrainians, kabilang ang mga lalaki, babae, kabataan at matatanda ay nagkakaisa sa pagtatanggol sa kanilang bansa. Sinabi niya na bagamat ang proseso ay magiging mahaba, kailangan nating magsimula ngayon at kailangan din nating i-develop ang pagkilala at pagpapahalaga sa national defense ng ating bansa at ito umano ang gustong makamit ng kanilang serbisyo. Binigyang diin niya ang kanyang panawagan sa mga Pilipino na ipakita ang pagiging makabayan at nasyonalismo habang iginigiit ng gobyerno ang ating mga karapatan sa soberanya sa mga pinag-aagawang lugar sa West Philippine Sea. Patuloy na sinisikap ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia na itaboy ang mga Filipino fishermen mula sa mga fishing areas sa Scarborough Shoal at iba pang mga lugar sa West Philippine Sea. Idinagdag ni Browner na tulad ng mga Ukrainians ang nagkakaisang paninindigan ng mga Pilipino laban sa mga foreign elements na gustong yurakan ang soberanya ng bansa ay isang mahalagang factor. Dapat nating ipakita sa kanila na tayo ay nagkakaisa at nakahandang ipagtanggol ang ating bansa. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na harap-harapan umanong sinampal ng katotohanan ng Finance Minister ng China, si President Xi Jinping, tungkol sa pinaplano nitong giyera sa Indo-Pacific at sinabi na wala umanong pera ang kanilang bansa at sa katunayan ay baon na sila sa utang. Kinompronta umano ni Chinese Finance Minister Liu Kun si President Xi Jinping sa isang closed-door meeting sa Beijing tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ngayon ng kanilang ekonomiya at sinabi umano ng ministro na hindi kakayanin ng kanilang bansa na makipaggiyera. Inamin mismo ni Liu Kun sa harap ni President Xi Jinping na lubog sa utang ang kanilang bansa at posible umanong hindi makarecover ang kanilang ekonomiya kung maghahanap ito ng gulo sa Indo-Pacific. Sinabi ni Liu Kun na dapat umanong i-prioritize ni President Xi Jinping ang pagbangon ng kanilang ekonomiya at ipagpaliban muna ang mga hakbang o plano na makakasama sa kanilang bansa at sa kinabukasan ng kanilang mamamayan. Iniulat ito matapos nanindigan ang Armed Forces of the Philippines
na iligal ang presensya ng mga Chinese vessels sa Ayungin Shoal at ang mga ginagawa nitong agresibong aksyon ay labag sa International Coalition Regulations. Tinukoy ng Armed Forces of the Philippines ang nangyaring insidente na kung saan isang Chinese Coast Guard vessel ang bumangga sa isang barko ng Pilipinas habang nagsasagawa ito ng isang regular na rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Sinabi ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Medel Aguilar na mga video at larawan na ipinakita nila ay nagpapatunay na nilabag ng China ang international na batas at kailangan umano nila itong ipakita ng paulit-ulit para maunawaan ng publiko ang totoong nangyari. Iginiit ni Aguilar na iligal at irresponsable ang ginawa ng Chinese Coast Guard at binigyang diin niya na hindi dapat manatili ang CCG sa West Philippine Sea, lalong-lalo na sa Ayungin Shoal dahil hindi umano ito otorisado ng gobyerno ng Pilipinas. Idinagdag niya ng Ayungin Shoal ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at ito ay suportado ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ng 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration. Binanggit din ni Aguilar na malugod na tatanggapin ng Armed Forces of the Philippines ang anumang posibilidad na magsagawa ng Joint Maritime Patrol sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea kasama ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas tulad ng Estados Unidos at Japan.